Nang subukang hilahin ni Emily ang kanyang medyas, agad siyang napaupo. Ang bawat bahagyang pagkilos o pag-abot sa mga bagay ay agad nagdudulot ng matinding pagkapagod sa kanya. Sa ilalim ng kanyang balat, isang mabagal na pulso ang humampas. Tila may nilalang na kumakatok mula sa loob. Nagpapaalalang papalapit na ang takdang araw. Ilang linggo na lang ang kanyang takdang petsa. At kahit ang pagtaas ng baso ng tubig ay tila sinusubok ang limitasyon ng kanyang balanse. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ipinatong ang isang kamay sa kurbada ng kanyang tiyan. At hinintay na lumipas ang pagkahilo. Sa sala, naririnig ang mga boses mula sa bulwagan, ang malambing at sabik na mga sagot ni Ryan, at ang mabilis na mga tagubili ni Margaret, na para bang ang tahanan ay isang radyo na nakatutok sa isang estasyon na hindi niya pinili. Kay Emily ang apartment. Ang titulo ng unit na ito ay nakapangalan pa rin sa kanyang lola bilang pamana. Ngunit nitong huli, bawat tunog ay tila pahintulot na ibinigay sa iba. Lumipat si Margaret para tumulong. Iyon ang tiyak niyang salita. Tulong na binigkas niya ng may ganoong pagiging natural. Tila ba ito'y isang pangyayaring hindi maiiwasan, tulad ng pagbabago ng panahon, at hindi isang pakiusap. Bilang isang balo na may pusong matibay at paninindigang hindi matitinag, dala niya ang kanyang sariling paniniwala. Bilang isang ina, alam niya ang mundo nang mas mahusay kaysa sinuman. Sinasala niya ang lahat sa pamamagitan ng karanasan at katuwiran. Nakilala na ni Emily si Margaret bago ang kasal. Mga ngiti, mga Tupperware ng adobo at sinigang, ang daladalang backpack, naniwala siyang kaya niya. Ngunit pagkatapos ng ikalawang trimester, ang pagduduwal ay dumarating at umaalis. Ibinaba ni Margaret ang kanyang maleta sa tabi ng pinto at inihayag na ang isang bagong ina ay hindi dapat iwanang mag-isa. Si Ryan, nagpapasalamat at nakahinga, ay tinanggap siya ng may bukas na mga braso at isang bukas na kalendaryo. Inilagay ni Margaret ang kanyang bag sa ikalawang silid tulugan at nagsimulang idikta ang takbo ng kanilang mga araw. Kumain ka nito. Huwag iyan. Huwag matulog ngayon. Hindi ka makakatulog sa gabi niyan. Mag-jacket ka lagi. Tumawag sa ibang doktor, sinabi ni Emily. Salamat sa sopas. Salamat sa nakatiklop na mga tuwalya. At patuloy na tahimik na inuulit sa kanyang sarili na ito ay pansamantala. Si Ryan ay hindi malupit. Yumuyuko lamang siya sa kung sino ang mas dominante at mapilit. Siya ay isang lalaki na matiyagang gumuhit ng maliliit na mapa para sa kanya sa likod ng isang lumang resibo. Nang gabing nagkakilala sila, sinasabi sa kanya kung saan siya nakatira sa lungsod, kung ano ang mahal niya. Mga laro ng basketball sa kanto. Gabing pagsakay sa MRT, kung saan ang mga ilaw mula sa trapiko sa EDSA ay kumikinang sa ilalim na parang isang mahabang kuwintas. Mabait siya noon. Matulungin. Mabilis tumawa. Nagrenta sila ng apartment malapit sa istasyon sa Quezon City at gumawa ng mga plano na parang isang nakakaginhawang simula. Pagkatapos ng kasal, dumami ang mga tawag ni Margaret. Pagkatapos ay inayos ang buhay sa 3 upuan, sa iisang mesa. Nang magpositibo ang pregnancy test, malinaw na kung sino ang itinuturing na reyna sa sarili niyang bahay. Nang umaga ng appointment sa klinika, sumandal si Emily sa hamba ng pinto habang itinatali ni Ryan ang kanyang sapatos. Si Margaret ay umaaligid na may jacket na nakasampay sa kanyang bisig. Ang mga matatalim na mata ay gumagalaw mula itaas pababa at pabalik. Lalabas ka sa ganyan? Tanong niya, na parang nabaliw si Emily dahil manipis na cardigan lang ang suot niya sa halip na maayos na jacket. Halos hubad ang iyong tiyan. Napakalamig ng aircon sa mga bagon na yan, baka sipunin kayo ng bata. Komportable ito, tahimik na sabi ni Emily. Gusto niyang maging tulay ang umaga. Hindi isang larangan ng digmaan. Nag-alok si Ryan ng isang guilty smile na tumagal lamang hanggang sa linawin ni Margaret ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay sinabi niya, tama siguro si nanay. Siguro mag-jacket ka na lang. Kinuha ni Emily ang kanyang jacket at nilunok ang matalas at agarang sagot. Nang lumabas sila sa pasilyo, sinabi niya sa kanyang sarili,
na humiram ng lakas mula sa maliliit na hakbang. Elevator, sidewalk, istasyon. Ang lungsod ay gumalaw. Sa gitna ng abalang panahon ng tag-ulan, isang makulimlim na kalangitan na nakapatong sa kulay abo ng mga kalye. Sa platform, nanuot sa kanyang manipis na damit ang malamig at basang hangin, at ang mga riles ay umuugong patungong timog. Nagsiksika ng mga tao malapit sa mga pinto, nakataas ang leeg, handa ang mga kamay. Dumating ang tren ng may ingay. At silang tatlo ay kinaladkad sa loob ng momentum at mga estranghero. Magkalapit ang mga katawan. Ang mga telepono ay kumikislap na parang malabong bituin sa itaas ng nakayukong mga ulo. Bahagyang amoy kape at malamig na aircon ang bagon. Napakapit si Emily sa poste. Pagkatapos ay isa pang pagdagsa ng mga tao ang tumama sa kanya sa dulo ng upuan ng isang bangko. Ang lalaking nakaupo sa katabing puesto ay tumayo at kumaway. "Upo po kayo," sabi niya. Pagod at mabait. Ang mga mata ay sumulyap sa kanyang tiyan at pabalik sa kanyang mukha. "Salamat," nakayanan niyang sabihin. Dahan-dahang naupo. Kumalat ang ginhawa sa kanyang mga hita. Isang init na may dalang habag. Naglabas siya ng hininga na hindi niya napansin na hawak niya at ipinatong ang isang kamay sa mabagal na paggulong ng sanggol. Si Margaret, nakatayo pa rin, ay tumingin sa upuan na parang isang pusa na tumitingin sa isang bagong bakanteng bahagi ng sikat ng araw. Nagsalubong ang kanyang mga labi, pagkatapos ay nagpanggap na nagmamagandang loob. "Ryan," bulong niya ng mahina upang marinig lamang nila. "Mahina na ang mga tuhod ko." Sinulyapan niya ang mukha ng kanyang ina, pagkatapos ay kay Emily. Gumewang ang bagon, kumalansing ang mga hawakan, at doon na siya nagpasya. Yumuko siya, humigpit ang mga daliri niya sa braso ni Emily, at hinila. "Pagod na si nanay," bulong niya. "Halika, Em. Maging magalang." Sa isang segundo, tumahimik ang mundo sa pinakamalakas na lugar sa Maynila. Ayaw gumalaw ng katawan ni Emily. Ang sanggol ay gumalaw bilang protesta. Ang upuan sa ilalim niya ang tanging isla na nakita niya sa buong umaga. Tumingin siya sa mukha ni Ryan na may pagmamadali at walang nakitang mali siya doon. Tanging ang pagiging sabik na panatilihing tahimik ang paligid at iwasan ang gulo upang mapatahimik ang pinakamalakas magreklamo. Naghihintay ang tingin ni Margaret. Sinusuri. Ang lalaki na nag-alok ng upuan ay nanood ng palitan na may simula ng pagkunot ng noo. Isang babae, nakatayo sa tabi ng pinto, ay nagmatigas. Ramdam ni Emily ang pagtaas ng init sa ilalim ng kanyang buto ng dibdib. Hinila ulit ni Ryan. Hindi sapat ang lakas para mag-iwan ng marka. Sapat lamang ang lakas para maging pinakamadaling paraan ang pagtayo. Tumayo siya, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Umupo si Margaret ng may buntong hininga, na tila naghihintay ng pasasalamat kahit wala naman siyang ginawang mabuti. "Salamat, anak," sabi niya. Sapat ang lakas para marinig ng lahat na nagpanggap na hindi nakatingin. "Sa aking edad, dapat kang mag-prioritize." Sa refleksyon sa bintana, nakita ni Emily ang kanyang mukha na namutla. Pagod na siyang maging makatwiran. Ang pagiging makatwiran ang nagdala sa kanya sa mga nakatambak na pinggan at hindi hinihinging payo. Sa opisina ng doktor, kung saan sumingit si Margaret upang tanungin kung alam pa ba ng mga mas batang doktor ang kanilang ginagawa. Sa mga gabi, kung saan pinigilan niya ang luha dahil ang mga luha ay naging mga aral na ayaw niyang matanggap. Ngunit muling umiling ang bagon at ipinulupot niya ang kanyang kamay sa poste at sinabi sa kanyang sarili na patuloy na huminga. Sa kabilang dako, isang dalagita ang nakatitig sa kanila nang may pag-aalala na parang isinasaisip ang tagpong iyon para sa ibang pagkakataon. Mas malayo, isang lalaki ang umiling ng isang beses. Matalas at nandidiri. May bumulong, "Grabe naman." At ang salita ay lumutang na parang dahon, na walang nagmamay-ari. Dahan-dahan namuo ang kahihiyan, isang ambon na bumasa sa lahat. Hindi ito ang upuan. Ito ang ritual.
Ito ang paraan ng pag-akala ng mga daliri ni Ryan na maaari siyang ilipat. Ito ang pagpapakitang tao ng kahinaan mula sa isang babae na hindi kailanman mahina sa anumang sandali na nagbigay sa kanya ng kalamangan. Naalala ni Emily ang apartment, ang porselana ng kanyang lola na nakabalot sa papel sa isang cabinet na inayos ni Margaret, ang nakakuwadrong larawan ni na Emily at Ryan sa lawa, inilipat upang magbigay daan sa isang urn ng abo na hindi sa bahay na ito. Ang kalendaryo ay puno ng mga appointment na hindi pinlano ni Emily. Narinig niya ang boses ng kanyang doktor noong nakaraang linggo. Kailangan mo ng pahinga, Emily. Ang iyong presyon ng dugo ay tumataas. At narinig niya ang sagot ni Margaret dito. Wala kaming lahat ng mga alalahanin na ito. At maayos kami. Masyadong mahina ngayon ang mga kabataan. At nilunok niya ng mahigpit. Sa susunod na istasyon, bumukas ang mga pinto at isang bugso ng malamig na hangin ang pumasok. Isang babae na nakaupo, malapit sa gitna, ang bumangon ng maingat. Siya ay mas matanda kay Margaret nang hindi bababa sa isang dekada. Nakabalot sa isang simpleng cardigan at isang scarf na ginansilyo na kulay cream. Ang kanyang buhok ay kasing abo ng ulap bago bumuhos ang malakas na ulan. Lumapit siya kay Emily nang may katatagan ng isang tao na naglaan ng buong buhay sa pagpapasya kung kailan magsasalita. Mabilis na tinignan ng kanyang mga mata ang eksena. Ang dalagang nakatayo, ang bilog na tiyan, ang nanay na nakaupo, ang balisang asawa, ang hindi mapakali na mga saksi, at pagkatapos ay kinausap niya si Emily lamang. Umupo ka dito, mahal, sabi niya. At ang kanyang boses ay may katatagan ng isang ilaw sa beranda na bumukas. Hinawakan niya ang kamay ni Emily at inakay siya patungo sa upuang kakabakante pa lamang niya. Walang gulo, walang sermon. Lalo pang tumahimik ang bagon. Tulad ng pagtahimik ng isang silid kapag may nagsasabi ng totoo, nang hindi pinapataas ang boses. Dahan-dahang umupo si Emily. Nanginginig ang hininga. Malabo ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang tingin ni Margaret na parang malamig na hangin sa mamasamasang balat. Yumuko ang matandang babae, nang bahagya lamang, upang ang kanyang mga salita ay marinig lamang ng mga taong kailangang makarinig. Nakikita ng Diyos ang lahat. Bulong niya. Ang pangungusap ay lumapag ng may kalinawan na nagparamdam na hindi gaanong masama ang bakal sa ilalim ng mga paa ni Emily. Hindi ito sumpa. Hindi rin ito pagtatanggol. Ito ay paalala na ang talaan ay hindi iniingatan ng pinakamalakas na tao sa silid. Pumikit si Emily ng mariin, tumango, at nilunok ang laway. Gumawa ng maliit na paggalaw ang sanggol sa ilalim ng kanyang palad, na para bang nagpaparamdam, at sumasagot sa kanyang pagtawag. Sa sumunod na hintuan, bumaba ang babae, nang hindi lumingon. Ang kanyang scarf ay nakasampay na parang bookmark sa isang mahabang kwento. Sumara ang mga pinto at patuloy na umandar ang tren. Ang tanawin ng lungsod ay unti-unting lumabas sa mga parisukat ng ladrilyo at salamin. Pinagkrus ni Margaret ang kanyang mga binti at tinitigan ang advertisement sa itaas ng magkabilang upuan nang may interes ng isang taong tumatangging galawin ng anuman, kundi ang sarili niyang refleksyon. Umiba ng puwesto si Ryan. Pagkatapos ay binitawan ang kanyang kamay mula sa poste. Pagkatapos ay umiba ng puwesto muli. Tila ibubuka ni Ryan ang kanyang bibig para magsalita kay Emily. Ngunit walang lumabas na salita. Marahil sa pagkakataong ito ay wala siyang script. Ang natitirang biyahe ay lumipas sa tahimik na ingay ng mga commuter. Nang makarating sila sa kanilang hintuan, maingat na tumayo si Emily. Pinasalamatan ang hindi kilalang lalaki na unang nag-alok ng kanyang upuan sa pamamagitan ng tingin sa halip na mga salita. Umakyat siya sa platform na ang pangungusap ay mainit pa rin sa kanyang mga tainga. Nakikita ng Diyos ang lahat. Naglakbay ito kasama niya pababa sa hagdan at papunta sa mahangin na kalye, lampas sa mga pinto ng klinika, at sa upuan ng waiting room, at sa mahigpit na pagkuha ng BP, na mag-iiwan ng pulang halik sa kanyang braso. Naglakbay ito kasama niya, na parang isang maliit na kalasag na hindi nakikita ng iba. Naalala ni Emily ang gabing una niyang nakilala si Ryan, na parang iginuhit ito sa mas matingkad na kulay
kaysa sa ibang bahagi ng kanyang buhay. Siya ay 24. Tinatapos ang kanyang graduate program. Nakaupo sa party ng isang kaibigan na may papel na plato na balanse sa kanyang kandungan. Dumating si Ryan ng huli. Tumatawa sa isang bagay na ibinulong ng isang kasamahan sa kanyang tainga. Ang kanyang Amerikana ay nakasampay sa isang balikat na parang ang lungsod mismo ay walang timbang. Dahan-dahan siyang naglakad sa silid na may isang uri ng init na humihila sa mga tao patungo sa kanya. Nang sa wakas ay umupo siya sa tabi niya, nagtanong siya ng mga tanong na hindi pampuno, kundi tunay na pag-usisa. Anong mga libro ang mahal niya noong bata pa siya? Anong mga lugar ang gusto niyang makita bago siya mag-30? Nang gabing iyon, inihatid niya siya sa tren, ipinipilit na maghintay. Hanggang sumara ang mga pinto, siya ay maalalahanin, matulungin, at higit sa lahat, pinaramdam niya kay Emily na nakikita siya sa isang mundo na madalas na nilalampasan siya. Sa mga unang buwan na iyon, naramdaman ni Emily na nasa gitna siya ng isang kwento na sa wakas ay sa kanya. Nagpadala si Ryan ng good morning texts, nag-iwan ng mga bulaklak sa kanyang veranda, at natutunan ang mga pangalan ng kanyang paboritong nobela. Nang mag-propose siya, ito ay sa Manila Baywalk sa takip silim. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagbabounce sa tubig na parang mga pangako. Sumagot siya ng oo, nang walang pag-aalinlangan. Ang kasal ay simple, isang maliit na pagtitipon sa isang simbahan sa labas lamang ng lungsod, at habang nagpapalitan sila ng mga panata, naniwala si Emily na pumapasok siya sa isang kasal na magpapatatag sa kanya. Ang hindi niya alam, ang hindi sinuman ang makapaghahanda sa kanya, ay kung gaano kabilis pupunuin ni Margaret ang mga espasyo na akala nila ay kanila. Sa simula, ito ay ang kaswal na komento sa panahon ng hapunan, tuwing linggo. 10 taon nang balo si Margaret, isang babae na sanay na magpatakbo ng kanyang sambahayan ng walang pagtutol. Siya ay may tindig ng isang taong naniniwala na ang pagpapatuloy sa buhay ay nagbibigay sa kanya ng awtoridad sa bawat silid na kanyang pinapasukan. Noong una, hindi ito pinansin ni Emily. Oo, may mga opinyon ang nanay ni Ryan. Ngunit gayon din ang karamihan sa mga nanay. Mukha itong walang pinsala. Kahit mapagmahal, dumating ang pagbabago. Pagkatapos nilang matuklasan na buntis si Emily, ang boses ni Margaret sa telepono ay naging matalas. Pagkatapos ay naging mapilit. Kailangan niyang lumipat. Ipinaliwanag niya. Dahil ang isang babaeng madalas maiwang mag-isa sa bahay, ay hindi kayang pamahalaan ang mga pangangailangan ng pagbubuntis. Gusto ni Emily na magprotesta. Gusto niyang sabihin na pinlano nila ni Ryan nang maingat na kaya niya ito. Ngunit ang paghinga ni Ryan ay napakabilis. Napakalinaw na nanatili ang mga salita sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang kanyang ina, nang gabing dumating siya kasama ang kanyang mga maleta at sinabing, magiging mabuti ito para sa atin. Sinabi ni Emily sa kanyang sarili na ito ay pansamantala, ngunit hindi lamang nanirahan si Margaret sa ekstrang silid. Sinakop niya ito. Sa loob ng ilang araw, inayos niya ang mga cabinet sa kusina. Inilagay ang takure na iniwan ng lola ni Emily sa mas mataas na estante at pinuno ang counter ng kanyang sariling koleksyon ng mga mabibigat na kawali. Isinulat niya muli ang mga listahan ng grocery sa kanyang sariling sulat kamay. Nagpasya siya na dapat patayin ang aircon at mag-electric fan na lang para makatipid, gaano man kainit. At alinsangan ang nararamdaman ni Emily sa gabi. Siya ay lumulutang sa pinto ng banyo na may mga paalala kung gaano katagal dapat maligo ang isang buntis. Ang kanyang presensya ay pumapasok sa bawat sulok hanggang sa halos hindi na makilala ni Emily ang apartment bilang kanya. Naging larangan ng digmaan ang mga pagkain. Si Margaret ay sumusunod sa isang mahigpit na regimen ng kanyang itinuturing na wastong nutrisyon sa pagbubuntis na kinuha mula sa mga dekada ng lumang magasin at mga home remedy. Inilagay niya ang sabaw ng sobrang luto na malunggay at kangkong sa harap ni Emily at kinunutan ng noo nang masuka si Emily sa amoy. "Huwag kang maging madrama," saway ni Margaret. "Kailangan ng iyong sanggol ng iron." Kung humingi si Emily ng simpleng pandesal o biskwit, pinalatak ni Margaret ang kanyang dila at inakusahan siya ng pagiging makasarili. Si Ryan,
Sa pagitan nila, ay palaging pinalambot ang kanyang boses kapag kumampi sa kanyang ina. Gusto lang niya ang pinakamabuti, sasabihin niya, na parang ang layunin ay nagpapawalang sala sa panghihimasok. Sa bawat pagkakataon, nilulunok ni Emily ang kanyang pagkabigo at ngumunguya ng buong tapat. Ang kanyang lalamunan ay mahigpit sa sama ng loob. Hindi nagbigay ng kanlungan ang pagtulog. Naniwala si Margaret na ang mga pagtulog sa araw ay tanda ng katamaran. Kung magretiro si Emily sa silid tulugan para magpahinga, kakatok si Margaret sa pinto sa pagpapanggap na tinitingnan siya. Manatiling gising, payo niya. Hindi ka makakatulog sa gabi kung pipikit ka ngayon. Inulit ni Ryan ang refrain na may ngiti. Hinihila ang buhok mula sa mukha ni Emily, ngunit ang script ni Margaret ang kanyang binibigkas. Ang mga pader ng apartment ay tila mas manipis. Ang silid ay mas maliit. Nawala ang privacy na parang hangin mula sa isang selyadong garapon. Lumalim ang tensyon sa panahon ng mga pagbisita sa doktor. Sa klinika, sinubukan ni Emily na kumapit sa profesionalismo ng puting coats at sinusukat na tono. Sa isang appointment, dahan-dahan idinikit ng kanyang obgyn ang stethoscope sa kanyang tiyan. Pinakikinggan ang matatag na ritmo ng puso ng sanggol. Ngumiti ang doktor at direktang kinausap si Emily. Kailangan mong unahin ang pahinga ngayon. Mas mataas ang presyon ng iyong dugo kaysa gusto ko. Hindi ka kaibigan ng stress sa yugtong ito. Matulog. Bawasan ang mga salungatan, kung maaari, at tandaan na alagaan ang iyong sarili tulad ng pag-aalaga mo sa sanggol. Tumango si Emily. Nagpapasalamat sa mga salita na nagpapatunay sa kung ano ang isinisigaw ng kanyang katawan sa loob ng maraming linggo. Ngunit bago siya makasagot, lumapit si Margaret sa kanyang upuan na may nagpapawalang saysay na kaway ng kanyang kamay. Walang kapararakan, idineklara niya. Ang mga babae ngayon ay spoiled. Namasukan ako sa 2 trabaho. Sa parehong pagbubuntis ko. Wala kaming BP monitor. At espesyal na dieta noon. Maayos naman kami. Huwag mong punuin ng pag-aalala ang kanyang isip. Ang doktor, sanay na sa mahirap na miyembro ng pamilya, ay nilinaw ang kanyang lalamunan at inulit ang kanyang rekomendasyon ng may higit na katatagan, ngunit ang sandali ay nabasag na. Napakamot si Ryan sa kanyang batok, tumitingin mula sa kanyang ina patungo sa kanyang asawa. At pagkatapos ay pinili ang katahimikan. Sa katahimikan na iyon, narinig ni Emily ang lahat, ang boses ni Margaret, ang pagsasabwatan ni Ryan, ang pagbura ng kanyang sariling mga pangangailangan. Ang mga salita ng doktor ay nawala sa hangin na parang usok mula sa lumalamig na tasa. Naglalakad pabalik mula sa klinika, dala ni Emily ang nakatiklop na printout ng kanyang mga resulta ng pagsusuri sa kanyang bulsa. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Gusto niya na hawakan ni Ryan ang kanyang kamay, sabihin sa kanya na mahalaga ang kanyang kapakanan, nahahayaan niya ang kanyang ina na lumagpas sa kanyang limitasyon. Sa halip, nanatili siya malapit kay Margaret. Nakikinig sa kanyang mga komento tungkol sa trapiko at panahon. Tumatango sa ritmo. Nang bumagal si Emily, walang nakapansin. Nang huminto siya para huminga, ang estranghero sa likod nila ang bumulong. Ayos ka lang ba? Sa wakas, ay sumulyap si Ryan. Nahihiya, at inakay siya pasulong. Umirap si Margaret na parabang ang pagod ni Emily ay isa pang indulhensiya. Pagdating nila sa apartment, namuo na ang realization sa loob niya na parang bato. Sa mundo ng kanyang asawa, mayroong 2 babae. Ang isa ay naguutos ng katapatan sa pamamagitan ng kasaysayan at kalungkutan. Ang isa naman, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang hindi pa isinisilang na anak, ay isang afterthought. Umupo si Emily sa gilid ng kama, nakatingin sa nakaramang larawan ng kanyang lola, na nakasabit pa rin sa itaas ng dresser. Ang apartment ay kanya sa pamamagitan ng mana. Ngunit pakiramdam niya ay nakikitira na lang siya sa sarili niyang bahay. Ipinindot niya ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Naramdaman ang paggalaw ng sanggol bilang tugon. At bumulong ng isang pangako na tanging ang bata lamang ang makakarinig. Sa sandaling iyon, naintindihan niya nang may kalinawan na nagpanginginig sa kanya na siya at ang kanyang anak na babae
ay palaging magiging pangalawa kay Margaret sa mga mata ni Ryan. Ang kaalamang iyon ay hindi pa humahantong sa aksyon, ngunit ito ay lumalim sa loob, isang binhi ng katotohanang hindi maiiwasan na naghihintay ng kanyang panahon. Madilim ang apartment maliban sa kislap ng mga ilaw ng lungsod na sumasali sa mga blinds. Gumalaw si Emily sa sopa. Sinusubukang humanap ng posisyon na magpapagaan sa sakit sa kanyang likod. Sa simula akala niya ay isa pang gabi ng kakulangan sa ginhawa, ang uri na inaasahan ng bawat buntis na malapit sa kanyang takdang petsa. Ngunit pagkatapos ay lumalim ang sakit, humihiwa sa kanyang tiyan nang may katumpakan ng isang talim. Yumuko siya. Isang kamay ang nakapindot sa kanyang tiyan. Mahina ang hininga. Masyado pang maaga. Hindi pa siya dapat manganganak sa loob ng 2 linggo. Ryan, tawag niya. Nanginginig ang boses. Ang kanyang asawa ay nasa kusina. Nag-i-scroll sa kanyang telepono. Tumingin siya. Nagulat habang hinawakan niya ang armrest. Namuti ang mga buko ng kanyang daliri. May mali. Humihingal siya. Nangyayari na. Ang sanggol? Nagmamadaling lumapit si Ryan. Lumalabas na agad ang takot sa kanyang mga mata. Sigurado ka? Baka lang. Huminto ang kanyang mga salita. Nang muling hagupitin siya ng isa pang contraction, pinilit siyang pigilin ang pag-iyak. Umiling siya. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo. Hindi ito isang maling alarma. Mula sa silid tulugan, ang matalas na boses ni Margaret ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Ryan, ang tunog ay theatrical, eksaherado na parang isang eksena sa teleserye. Ryan, hindi ako makahinga. Ang kanyang mga salita ay nilagyan ng mga ubo na tila sanay. Ang aking dibdib. Ito ang aking puso. Natigilan si Ryan, napunit sa pagitan ng kanyang asawa, na naghihirap sa sopa, at ng kanyang ina, na tumatawag mula sa kabilang silid. Mom! Hold on! Sigaw niya. Pagkatapos ay bumaling kay Emily. Just wait. Let me check on her. Nanlaki ang mga mata ni Emily sa gulat at kawalang paniwala. Kailangan kita ngayon, Ryan. Aniya. Halos pumiyok ang boses. Isa na namang matinding paghilab ang sumalakay sa kanya. Mas matindi kaysa kanina. Halos ikawala niya ng hininga. Mariin niyang hinawakan ang pulso nito. Pakiusap, Ryan. Lalabas na ang sanggol. Ngunit mula sa kabilang silid, mas malakas ang daing ni Margaret. Ang boses nito'y nagsusumamo sa pasilyo. Ryan, wag mo akong hayaang mamatay na mag-isa. Sumakop ang takot sa mukha ni Ryan. Hiniwakan niya ang kanyang kamay at sumugod patungo sa silid ng kanyang ina. Tinitigan ni Emily siya. Natulala. Bawat segundo ay humaba na, parang isang akusasyon. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay bumigay sa ilalim ng bigat ng sakit at pagtataksil. Ang susunod na iyak na lumabas sa kanyang mga labi ay hindi lamang mula sa panganganak. Ito ang tunog ng isang bagay sa loob niya na nabasag. Lumabo ang mga minuto. Narinig niya ang nagmamadaling boses ni Ryan sa telepono na tumatawag para sa ambulansya. Ngunit hindi para sa kanya. Inilalarawan niya ang mga sintomas ni Margaret. Naglalakad sa pasilyo na parang ang mga contraction ng kanyang asawa ay ingay sa background. Naunawaan ni Emily noon na kung hindi siya kikilos, siya at ang kanyang sanggol ay mag-isa sa pakikipaglaban para sa kanilang buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang 911. Ang kanyang boses ay garalgal. 38 linggo na akong buntis. Sinabi niya sa operator sa pagitan ng mga hininga. Ang mga contraction, mabilis silang dumarating. Ang asawa ko, iniwan niya ako. Kailangan ko ng tulong. Mangyaring magpadala ng sinuman. Ang boses ng operator ay matatag. Nagpapatatag. Huwag po kayong magpanik, ma'am. Naka-coordinate na po kami sa barangay outpost ninyo. Papunta na po ang ambulansya at mga rescue medic diyan ngayon mismo. Subukan niyo pong humiga ng patagilid at dahan-dahang huminga. Parating na po sila. Ang mga sirena ay dumating nang mas maaga kaysa sa inaasahan niya.
Ang kanilang tunog ay lumulusot sa mga kalye sa ibaba. Sa loob ng ilang minuto, sumambulat ang mga unipormadong medik ng barangay sa apartment. Nakita nila siya sa sahig, maputla at nanginginig. Ang pawis ay nakadikit sa kanyang buhok sa kanyang noo. "Madam, andito na kami. Kami na po ang bahala sa inyo," sabi ng isa sa kanila ng matatag. Ginabayan nila siya sa isang kumot. Sinusuri ang kanyang pulso. Sinusubaybayan ang tibok ng puso ng sanggol ng mabilis. Masyadong magkalapit ang mga contraction upang ipagsapalaran ang paglilipat sa ospital. Kailangan nilang manganak dito. Ang mundo ni Emily ay lumiit sa mga utos at pagtiyak. Humihinga. Patuloy na itulak. Malapit na. Nagtiis siya. Dumadaloy ang luha. Ang sakit ay walang tigil. At nakakapanis. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Ryan na nakalutang na walang magawa. Si Margaret na humahawak sa kanyang braso, nagpapanggap pa ring mahina. Ngunit walang nagbibigay pansin sa kanila ngayon. Ang focus ay kay Emily, sa maliit na buhay na nakikipaglaban upang pumasok sa mundo. Isa sa mga medik ng barangay. Ang kanyang badge ay nakasaad na Elena Morales. Lumuhod sa tabi ni Emily. Hawak ang kanyang kamay. "Tumingin ka sa akin." Malambing niyang sabi. "Kaya mo ito. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo." Ang kanyang kalmadong mga mata ay nagpatatag kay Emily sa gitna ng bagyo. Sa isang huling sigaw, naramdaman ni Emily ang biglang paglaya. Ang tindi ng sakit ay napalitan ng marupok na iyak. Ng isang bagong panganak, ang tunog ay tumagos sa hangin na parang sinag ng araw na bumababa sa mga ulap. Isang maliit na babae, pula at umiiyak, ang itinaas sa liwanag. "Baby girl." Inanunsyo ni Elena. Ang kanyang boses ay makapal sa damdamin. Maaga siya. Ngunit humihinga siya. Ang timbangan ay nagpakita ng 2.5 kilo. Maliit ngunit lumalaban. Bumukas ang mga braso ni Emily ng kusa at inilagay ang sanggol sa kanyang dibdib. Kumalat ang init at buhay sa kanya habang yakap niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Dumadaloy ang luha. Humalo sa mahinang iyak ng sanggol. "Elena." Bulong niya. Tumitingin sa nurse, nananatili sa kanyang tabi. Ang pangalan niya ay Elena. Pagkatapos ay mas malambing sa bata mismo. "Lena, akin ka." Mabilis na nagtrabaho ang mga medik ng barangay. Pinutol ang umbilical cord. Sinusuri ang vital signs. At binalot ang sanggol sa kumot. Dumating ang ama ni Emily, si Charles Reyes. Ilang sandali pagkatapos, ang kanyang mukha ay namutla. Dahil sa pagmamadali sa gabi. Nang makita niya ang kanyang anak na babae at apo, bumagsak ang ginhawa sa kanyang ekspresyon. Lumuhod siya sa tabi ni Emily. Idinikit ang nanginginig na halik sa kanyang basang noo. "Ligtas ka," bulong niya. "Nagawa ninyong dalawa." Ipinikit ni Emily ang kanyang mga mata. Hinihila siya ng pagod. Ngunit kumapit siya sa boses ng kanyang ama. Naalala niya ang sandali nang pinili ni Ryan ang kunwari sakit ng kanyang ina. Sa halip na ang mga iyak ng kanyang asawa at ang pagtataksil ay mas sumakit kaysa sa mga contraction. Ngunit sa gabing iyon ng pag-abandona, dinala siya ng mga estranghero na itinuring siya ng may dignidad at ng nag-iisang lalaki na hindi kailanman nagpabaya sa kanya, ang kanyang ama. Gumalaw si Lena sa kanyang dibdib. Ang maliliit na daliri ay pumulupot sa hinlalaki ni Emily. Tumingin si Emily sa ibaba. At isang bagay na mabangis ang nag-alab sa loob niya. Isang panata na ang batang ito ay hindi kailanman makakaramdam na pangalawa sa sinuman. Hindi kay Margaret, kahit kay Ryan. Ang sanggol na ito ang kanyang dahilan, ang kanyang patunay ng pagpapatuloy sa buhay. At mula sa sandaling ito, alam ni Emily na lalaban siya ng buong puso. Ang apartment, na dating nakakasakal sa autoridad ni Margaret, ngayon ay may tunog ng bagong buhay. Nawala ang mga sirena. Nagbulungan ang mga kapitbahay sa likod ng mga pinto. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang ina at anak ang magkasamang huminga sa unang pagkakataon. At si Charles Reyes, matatag at determinado, ay nanatili sa kanilang tabi.
Siya ang tanging tunay na saksi sa parehong pagtataksil at himala ng gabing iyon. Matapos mailabas ang sanggol, dinala agad sila ng ambulansya sa ospital upang masigurong ligtas silang mag-ina. At para sa karagdagang pagsusuri, ang mga fluorescent na ilaw sa maternity ward ay humuhuni ng mahina laban sa katahimikan ng gabi. Si Emily ay nakahiga, nakasandal sa matigas na mga unan ng ospital. Ang kanyang anak na babae ay nakabalot malapit sa kanyang dibdib. Ang hininga ni Lena ay malambot. Bahagya lang ang pag-flutter sa balat ng kanyang ina. Ngunit bawat pagtaas at pagbaba ay patunay na sila ay nakaligtas. Ang kaguluhan ng panganganak ay nanatili pa rin sa katawan ni Emily. Gayunpaman, ang takot ay nagbigay daan sa isang kalmadong pagpapasya. Hinagod niya ang maliliit na kamay ng sanggol, sinasaulo ang hugis ng kanyang mga daliri, ang marupok na kurba na kumapit sa kanya. Umagong ang kanyang telepono sa tray table. Nag-ilaw ang screen na may pangalan ni Ryan. Sa isang sandali, tinitigan lamang ni Emily. Isang pulso ng galit ang tumakbo sa ilalim ng kanyang tadyang. Pinag-isipan niya na huwag sagutin. Ngunit isang bagay sa loob ang nagtulak sa kanya na sumagot. Sa isang braso, inayos niya si Lena. At sa isa pa, idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga. Emily, narinig niya ang pilit ngunit hindi basag na boses ni Ryan sa kabilang linya. Pasensya na. Hindi ko alam ang gagawin. Si inay. Sabi niya. Inaatake siya sa puso. Nagpanik ako. Akala ko kailangan niya ako. Pero, panic attack lang pala. Wala siyang sakit sa puso, Em. Ipinikit ni Emily ang kanyang mga mata. Humigpit ang kanyang panga. At paano naman ako? Tanong niya. Malamig ang boses. Nanganak ako. Ryan, sinabi ko sa iyo na darating na ang sanggol at iniwan mo ako. Isang mahabang katahimikan ang bumalik sa linya. Natakot ako. Sa wakas ay bulong niya. Akala ko kaya kong hawakan ang pareho, ngunit hindi. Ang kanyang tono ay humiwa sa kanyang mga dahilan na parang basag. Iniwan mo ako. Iniwan mo ang anak mo bago pa man siya makahinga. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Huminga siya ng mahina. Emily, please. Nagkamali ako. Pupunta ako bukas. Hindi na kita asawa. Sabi ni Emily, nang walang emosyon. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang mga labi, nang may bigat na hindi niya inaasahan. Ngunit kapag nasabi na, naramdaman nila na permanente. Hindi ko hahayaan na lapitan ng iyong ina ang batang ito. Hindi pagkatapos ng gabing ito. Sa kabilang dulo, nagkagulo si Ryan. Wala akong pakialam sa gusto niya, putol ni Emily. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, nanginginig sa isang lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa akin at kay Lena. Hindi ko palalakihin ang aking anak sa anino ng kontrol ng iyong ina. Tapos na tayo. Ang sumunod na katahimikan ay makapal. Nabasag lamang ng mahinang pagkilos ni Lena sa dibdib ni Emily. Hindi na nagtalo si Ryan. Ibinabalang niya ang tawag na nagtapos sa isang walang laman na pag-click. Hinayaan ni Emily na dumulas ang telepono mula sa kanyang kamay papunta sa kumot. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Tanging isang kakaibang gaan na parang tahimik na nahulog ang mga kadena. Tumingin siya kay Lena, na saglit na idinilat ang mga mata, madilim at walang pokus, ngunit puno ng pangako. Tayo na lang ngayon. Bulong niya. Idinikit ang halik sa noo ng kanyang anak. At sapat na iyon. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pumasok si Charles Reyes. May dalang baso ng kape na matagal nang lumamig. Lumambot ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang anak na hawak ang kanyang apo. Humila siya ng upuan at umupo sa tabi ng kanyang kama. Ang malalaking kamay ay nakatiklop ng awkward sa kanyang kandungan. Kumusta ka na? Mahinahon niyang tanong. Umiling si Emily. Nangangati ang luha, ngunit hindi bumubuhos. Sinabi ko sa kanya, tapos na, Dad. Hindi na kailanman makikita ni Margaret si Lena. Inabot ni Charles ang kamay niya at idinikit ang kanyang magaspang na kamay sa kamay niya.
Tama ang ginawa mo. Matatag ang kanyang boses ng walang pag-aalinlangan. Pinalaki kita upang ipagtanggol ang iyong sarili, Emily. Maaaring hindi ako palaging perpekto, ngunit alam ko ito. Ang isang lalaki na lumalayo kapag kailangan mo siya ay hindi karapat-dapat sa iyo. At ang kanyang ina ay tiyak na hindi karapat-dapat sa isang lugar sa buhay ng iyong anak. Humigpit ang lalamunan ni Emily. Akala ko kailangan ko siya, inamin niya. Sa buong panahong ito, akala ko, kung pananatilihin ko lang ang kapayapaan, kung mananatili akong tahimik, magiging mas mabuti ang mga bagay. Ngunit ngayong gabi, nang iwan niya ako, napagtanto ko na hindi niya ako kailanman pipiliin, hindi kailanman higit sa kanya. Tumango si Charles. Kumikislap ang pagmamalaki sa kanyang pagod na mga mata. Masakit ang pagkaunawa na iyon. Ngunit ito rin ay kalayaan. Maaari kang bumuo ng isang buhay para sa iyo, at kay Lena, na hindi idinidikta ng mga hinihingi ng sinuman. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Pinagmasdan ni Emily ang kanyang ama. Ang mga guhit na malalim na nakaukit sa kanyang mukha. Ang tahimik na katiyakan sa kanyang tingin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naniwala siya sa kanya. Hindi siya ang pasibong babae na nagtitiis sa awtoridad ng iba. Siya ngayon ay isang ina. At ang tungkuling iyon ay may dalang isang kabangisan na hindi niya alam na umiiral sa loob niya. Ang pag-iisip ng mga kamay ni Margaret na umaabot kay Lena ay pumuno sa kanya ng matinding determinasyon na lalong nagpatibay sa kanyang paninindigan. Hinding-hindi na. Tahimik niyang sumumpa. Hinding-hindi na niya papayagan ang sinuman na magpasya sa kanyang halaga. Humaba ang gabi. Ngunit hindi naramdaman ni Emily na nag-iisa siya. Si Charles ay natutulog sa upuan. Ang kanyang ulo ay nakasandal. Habang si Lena ay natutulog, na nakakulot sa kanya. Sa labas, patuloy na gumagalaw ang lungsod. Ang mga ambulansya ay sumisugod sa mga kalye. Ang mga tren ay umuungol sa mga riles. Ang mga buhay ay nagbubukas sa walang katapusang ritmo. Sa loob ng maliit na silid ng ospital, gayunpaman, isang bagong buhay ang nagsimula. Isang buhay na hindi tinukoy ng pagsuko, kundi ng pagpapasya. Nang hawakan ng bukang liwayway ang mga blinds ng maputlang ilaw, naramdaman ni Emily na handa na siya. Pagod siya, ngunit ang kanyang pagod ay nakalatag na may paniniwala. Nakatawid siya sa isang hangganan. Ang babae na dating tahimik sa sarili niyang hapagkainan, na nagtitiis sa mga bulong at utos, ay wala na. Sa kanyang lugar, ay nakatayo ang isang ina, na poprotektahan ang kanyang anak sa lahat ng paraan. At bagamat ang daan sa unahan, ay nangangako ng mga laban, legal, emosyonal, at iba pa, alam ni Emily, na ang pinakamahirap na hakbang, ay nagawa na. Pinili niya ang kanyang sarili. Pinili niya si Lena, at ang pagpili na iyon ang nagpatatag sa kanya. Si Emily ay nakaupo ng tuwid sa leather na upuan. Ang kanyang bagong silang na anak na babae ay natutulog sa isang carrier sa kanyang tabi. Sa tapat ng desk, sinusuri ni Attorney Karen Santos ang mga paunang dokumento nang may kasanayang kahusayan. Bahagyang amoy kape at papel ang opisina. Ang mga istante ay puno ng mga binder na may label na Family Code of the Philippines at Protective Orders. Ang mga blinds ay kalahating nakasara. Nagpapahintulot lamang ng isang mahinang guhit ng liwanag ng araw. Pakiramdam ni Emily ay nakapasok na siya sa isa pang uri ng hukuman, kung saan ang bawat detalye ng kanyang buhay ay susuriin. Tumungaw si Karen. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot sa mga taon ng paggabay sa mga kababaihan sa gitna ng bagyo. Una, sabi niya ng malumanay. Huminga ka. Hindi ikaw ang unang ina na umupo sa silya na ito, na may bagong silang at sirang kasal. At hindi ka magiging huli. Sisiguraduhin naming ligtas kayo ng iyong anak na babae. Humigpit ang lalamunan ni Emily. Tumango siya. Mahigpit na nakakapit sa kumot ni Lena. Hanggang sa mamutla ang kanyang mga daliri. Kailangan ko ng annulment. Sabi niya. Halos pabulong. At kailangan kong manatili sa aking apartment.
Ito ay pamana pa ng aking lola, si Ryan at ang kanyang ina. Huminto siya, nagkukuyom ang panga. Hindi nila ito makukuha. Binaligtad ni Karen ang pahina. Magandang balita, dahil ang apartment ay iyong minana. Ito ay itinuturing na hindi bahagi ng ari-arian ng mag-asawa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ibig sabihin, ito ay sa iyo. Wala siyang karapatan dito. Bahagyang kumilos ang ginhawa sa dibdib ni Emily. Ngayon, tungkol sa kustodiya ng bata, pabor sa atin ang batas. Ayon sa Article 200 ng Family Code, mag-apply din tayo ng protection order sa ilalim ng VAUC, Violence Against Women and Children Law laban kay Ryan at sa ina niya para hindi na sila makalapit sa inyo. Dahil sa iyong inilarawan, may matibay na basehan ito. Dahan-dahang huminga si Emily. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay bahagyang lumuwag at ang kanyang ina, gusto niyang makita si Lena. Nagsisimula na siyang magsalita tungkol sa pagkuha sa kanya. Tumalas ang mga mata ni Karen. Maaari tayong maghain para sa isang protection order. Sakop nito sina Ryan at ang kanyang ina kung kinakailangan. Ngunit higit sa lahat, kailangan mong idokumento ang lahat. Bawat banta, bawat hindi inaasahang pagbisita, bawat pagkakataon na pinataas nila ang kanilang mga boses. Gusto ng mga hukom ang ebidensya. Maglagay ng mga kamera sa pinto. I-save ang mga text message. Panatilihin ang isang log. Kung mas masinsinan ka, mas matibay ang iyong kaso. Yumuko ang abogado. Matatag ang kanyang tono. Palitan ang mga kandado ngayon. Ayaw mong pumasok sila ng walang paanyaya. At tandaan, kung magpakita sila at manggulo sa iyo, tawagan ang pulisya. Huwag mag-atubiling. Pinakamahusay na gumagana ang sistema. Kapag ginagamit mo ito, tumango si Emily. Humigpit ang determinasyon sa loob niya. Sa loob ng maraming buwan, pinayagan niya si Margaret na muling isulat ang mga patakaran ng kanyang tahanan. Ngayon, siya mismo ang magsusulat muli ng mga ito. Nang gabing iyon, dumating si Charles, kasama ang isang locksmith. Pinanood ni Emily habang ang lumang kandado ay kumalansing sa isang tray at isang bagong deadbolt ang umklik sa lugar. Naramdaman nitong simboliko na parang ang bahay mismo ang kumakampi sa kanya. Sa wakas, makalipas ang isang linggo, kumikislap ang maliliit na kamera sa itaas ng hamba ng pinto, handang mag-record ng bawat panghihimasok. Bawat ilaw ay naging tahimik na kapanalig. Nangangako na ang katotohanan ni Emily ay hindi na muling mabubura. Ang unang pagsubok ay mabilis na dumating sa isang kulay abong Martes ng umaga. Ang pagkatok ay yumanig sa pinto. Ang boses ni Margaret ay humiwa sa kahoy. Emily, buksan mo ang pintong ito ngayon. Nasa loob ang aming apo. Huwag mong ipagkait sa kanya ang kanyang pamilya. Tumibok ang puso ni Emily. Ngunit nanatili siyang nakaupo sa hapagkainan. Na-record ng kamera ang lahat. Ang pagkatok, ang matinding hinihingi, ang boses ni Ryan na sumasali. Please, sabi niya sa pinto. Ang kanyang tono ay pinaghalong pagmamakaawa at pagkabigo. Hayaan mo lang kaming makita siya. Nagkasakit na sa pag-aalala si nanay. Huwag mo kaming parusahan ng ganito. Gumalaw si Lena sa kanyang duyan, humihikbi sa ingay. Binuhat siya ni Emily. Dahan-dahang inalo, pinipilit ang kalmado sa kanyang boses. Bagamat nanginginig ang kanyang kalooban. Kailangan mong umalis. Tawag niya. Sinabi ko sa iyo na huwag kang pumunta dito. Ito ay pananakit. Ang sagot ni Margaret ay nakakalason. Ikaw na walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo, akala mo kaya mong ilayo ang batang iyan sa akin. Pagsisisihan mo ito. Denial ni Emily ang 911 nang matatag ang mga daliri. Ang aking asawa at ang kanyang ina ay kumakatok sa aking pinto at tumatangging umalis. Sinabi niya sa dispatcher. Pagdating ng mga opisyal, lumayo na si Margaret sa pasilyo, bumubulong ng mga sumpa, habang si Ryan ay nanatili na may naguguluhan na ekspresyon. Binalaan sila ng pulisya at naghain ng report.
Inilagay ni Emily ang mga papeles sa kanyang lumalaking folder ng ebidensya. Hindi tumigil ang mga pagbisita. Minsan ay mga bulaklak na iniwan sa pinto, kasama ang mga sulat ni Ryan. Please, gusto ko lang siyang hawakan. Sa ibang mga araw, ay mga banta ni Margaret na isinisigaw sa pasilyo. Idinokumento lahat ni Emily. Mga larawan, recording, phone log, bawat entry ay nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi lang siya nangongolekta ng data. Bumubuo siya ng pundasyon ng kanyang depensa. Bato sa bato. Isang gabi, tumawag si Ryan. Mas tahimik ang kanyang boses kaysa karaniwan. Emily, kailangan kong makita ang aking anak. Sabi niya, alam kong masyadong mapilit si nanay, ngunit mahal niya si Lena. Hindi mo siya mailalayo sa amin magpakailanman. Mahigpit na hinawakan ni Emily ang telepono. Ryan, nagkaroon ka ng pagkakataon. Nang ipanganak siya, wala ka doon. Pinili mo ang iyong ina, hindi kami. Huwag mo akong tawagan muli, maliban kung sa pamamagitan ng aking abogado. Nag-atubili siya. Gusto ko lang ayusin ang mga bagay. Hindi mo maaayos ang mga bagay habang nakatayo sa kanyang anino, sagot ni Emily. Hanggang sa maunawaan mo iyan. Hindi mo talaga gugustuhin ang pinakamabuti para kay Lena. Gusto mo lang ang sinasabi sa iyo ni Margaret, na gusto mo. Natapos niya ang tawag bago pa man siya makasagot. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan na sumunod ay hindi malungkot. Ito ay nagpapalaya. Lumipas ang mga linggo sa ritmo ng pagpapakain, mga appointment sa doktor, at legal na papeles. Sanay na si Emily sa pag-click ng camera na nagre-record ng isa pang paghaharap. Ang bigat ng folder ng ebidensya. Sa kanyang desk, bumisita si Charles araw-araw, nagdadala ng mga grocery at tahimik na pampatibay loob. Sa bawat pagkakataon, sinubukan ni na Margaret at Ryan na piliting bumalik sa kanyang buhay. Naramdaman ni Emily na hindi na siya biktima, kundi isang tagamasid na nangangalap ng ebidensya. Sa susunod na pulong sa opisina ni Karen, inihagis ni Emily ang folder sa desk. Na-record ko ang lahat, sabi niya. Bawat katok, bawat banta, bawat tawag. Binaligtad ni Karen ang mga pahina. Malinaw ang kasiyahan. Ito mismo ang kailangan natin. Sa pamamagitan nito, makikita ng hukom kung sino talaga sila. Ginawa mo ang lahat ng tama, Emily. Sa unang pagkakataon mula nang ipanganak si Lena, pinayagan ni Emily ang kanyang sarili ng isang maliit at tiyak na ngiti. Hindi na lang siya nagre-react. Nagpaplano na siya. Nalalapit ang legal na laban, ngunit handa na siya. Bawat pagsuntok sa kanyang pinto, bawat nakakalason na salita mula kay Margaret, bawat kalahating pusong pakiusap mula kay Ryan, ay naging bahagi ng isang talaan na magsasalita ng mas malakas kaysa sa kanilang mga kasinungalingan. At pagdating ng oras upang tumayo sa harap ng hukom, alam ni Emily na hindi na siya ang babae na dating nagbigay ng kanyang upuan, kanyang boses, kanyang tahanan. Siya ang ina ni Lena Reyes Cruz. At hindi siya magpapagalaw. Ang Regional Trial Court, RTC, sa Maynila ay tila kulay abo at walang pagbabago. Ang mga haligi ng bato nito ay nakahuhuli ng mahinang liwanag ng umaga. Umakyat si Emily sa hagdanan na may car seat ni Lena na balanse sa mga kamay ng kanyang ama. Suot niya ang isang simpleng navy dress. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali. Ang kanyang mga balikat ay nakatuwid. Ang bigat ng mga buwan ng takot at paghahanda ay dumagan sa kanya, ngunit dala niya ito ng tahimik na determinasyon. Ngayon hindi siya mananahimik. Ngayon ang kanyang boses ay maririnig sa loob ng family court. Ang hangin ay umuugong sa mahinang bulong ng mga kaso na nililipat. Ang mga pamilya ay bumubulong. Ang mga abogado ay sumusuri ng mga relo. Umupo si Emily sa mesa ng nagpetisyon sa tabi ni Abogado Karen Santos. Ang kanyang folder ng ebidensya ay nakatambak ng maayos sa pagitan nila. Sa kabilang pasilyo, nakaupo si Ryan sa kanyang upuan. Inaayos ang kanyang kurbata na parang sinasakal siya nito. Nakaupo ng matigas si Margaret sa tabi niya. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang manipis, mapagkunwari na linya.
Suot niya ang itim na parang umaattend sa libing. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop na may kabigatan ng isang martir. Your Honor, isang babae sa kanyang 50s na may malinaw na mga mata at walang pasensya sa mga palabas ay tinawag ang kaso. Emily Reyes Cruz laban kay Ryan Cruz. Inanunsyo niya. Petisyon para sa Permanent Protection Order, PPO, at buong kustudiya ng bata. Unang tumayo si Karen. Your Honor, ang aking kliyente, si Emily Cruz, ay humihingi ng PPO at buong kustudiya sa kadahilanang ang kanyang dating asawa at ang kanyang ina ay lumikha ng hindi ligtas at mapaminsalang kapaligiran para sa ina at anak. Kinawayan niya si Emily na matatag na nakatingin sa hukom. Maglalahad kami ng ebidensya ng harassment, pagpapabaya, at pag-abandona sa oras ng kapanganakan. Tumango ang hukom. Magpatuloy. Ang abogado ni Ryan, isang mas bata na lalaki na may nerbiyos na mga mata, ay nilinaw ang kanyang lalamunan. Your Honor, nais lamang ng aking kliyente na maging bahagi ng buhay ng kanyang anak na babae. Ang anumang mungkahi na siya o ang kanyang ina ay nagdudulot ng panganib ay isang malaking eksaherasyon. Bago matapos ang mga salita, sumabad si Margaret at direktang kinausap ang hukuman. Ang kanyang boses ay malakas at pilit. Nais ko lang tumulong. Lumipat ako dahil masyadong mahina si Emily para hawakan ang pagbubuntis ng mag-isa. Nagluto ako. Naglinis ako. Ginabayan ko siya. At ganito niya ako ginagantihan. Sa pamamagitan ng paglayo sa akin. Sa pamamagitan ng pagkalason sa aking anak laban sa akin. Tinaas ng hukom ang isang kamay. Ginang Cruz, magkakaroon ka ng pagkakataon. Huwag mong putulin ang abogado. Umupo si Margaret. Kumikinang ang mga mata. Naramdaman ni Emily ang dating pamilyar na kagat ng mga salitang iyon. Ang manipulasyon na nagkubli bilang pag-aalala. Ngunit sa pagkakataong ito, ay mayroon siyang higit pa sa kanyang boses. Mayroon siyang patunay. Tinawag ni Karen ang unang ebidensya. Footage ng seguridad mula sa kamera na inilagay ni Emily sa itaas ng pinto ng kanyang apartment. Kumislap ang screen, ipinapakita si Margaret na kumakatok sa pinto, nakataas ang kanyang boses sa galit. Ikaw na walang utang na loob. Nasa loob ang aming apo. Hindi mapakali na gumalaw ang figura ni Ryan sa likuran. Kalahating pusong hinihila ang kanyang braso. Nabigong pigilin siya. Kumunot ang noo ng hukom habang patuloy na naglalaro ang video. Kinukuha ang bawat salita, bawat banta, bawat pagtatangka na makalusot sa pinto. Sumunod ang mga audio recording ng mga tawag sa telepono. Si Ryan ay nagmamakaawa. Si Margaret ay sumisigaw. Ang kalmadong pagtanggi ni Emily. Tumahimik ang courtroom. Maliban sa matinis na mga akusasyon ni Margaret na umaalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Pagsisisihan mo ito. Banta ng kanyang boses sa isang clip, hindi maikakaila at hindi na-edit. Niligalig si Ryan sa kanyang upuan. Tinangka ng kanyang abogado na bawasan ang epekto. Your Honor, ang mga emosyon ay tumataas sa mga usapin ng pamilya. Maaaring nagsalita ng malupit ang ina ng aking kliyente. Ngunit wala siyang intensyon na manakit. Nais lang niya ng pakikipag-ugnayan sa kanyang apo. Ikiniling ng hukom ang kanyang ulo. Ginoong Cruz, inutusan mo ba ang iyong ina na itigil ang mga pagbisitang ito? Nag-atubili si Ryan. Sinubukan ko, ngunit siya ay mapilit. Mapilit? Ulit ng hukom ng tuyo. At sinuportahan mo ba ang iyong asawa sa panganganak? Namula ang mukha ni Ryan. Gumalaw siya. Akala ko inaatake sa puso ang aking ina. Kailangan kong pumili. Tumayo si Emily nang bigyan siya ni Karen ng senyal. Malinaw ang kanyang boses sa buong silid. Hindi matinis, hindi basag, ngunit matatag. Mali ang pinili niya. Sabi niya, Your Honor, aktibo akong nanganganak. Sinabi ko sa kanya na darating na ang sanggol. Tiningnan niya ako sa mata at lumayo. Iniwan niya akong tawagan ang 911 ng mag-isa. Inihatid ng mga medik ng barangay ang aking anak na babae sa aming apartment. Habang nakatayo siya sa pasilyo,
kasama ang kanyang ina. Kumalat ang pagkabigla sa courtroom. Maging ang abogado ni Ryan ay mukhang nagulat. Nawalan ng boses si Emily sandali. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at nagpatuloy. Wala na akong pakialam sa aking sarili, ngunit ang aking anak. Nararapat siyang magkaroon ng ama, na hindi siya iiwan, para sa mga palabas ng iba. Nararapat siyang magkaroon ng kaligtasan. Nararapat siyang magkaroon ng kapayapaan. Ang kanyang ama na si Charles ay nakaupo sa likuran, kumikinang ang luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming buwan, pinanood niya ang kanyang anak na nagdadala ng kahihiyan ng tahimik. Ngayon nakita niya itong nakatayo ng walang takot. Sinasabi ang katotohanan na walang makapagpapabula. Ipinagsalikop ng hukom ang kanyang mga kamay. Sapat na ang aking narinig. Sumulyap siya kay Ryan. Pagkatapos ay kay Margaret, na ang mukha ay namula sa galit. Ang ebidensya ay nagpapakita ng malinaw na pattern ng panliligalig at kapabayaan. Bagamat ang proseso ng inyong annulment ay mangangailangan pa ng magkahiwalay na paglilitis, ang mga ebidensyang ito ay magiging malaking pabor sa iyong petisyon. Bukod dito, Ginang Cruz, ang kanyang mga mata, ay bumaling kay Emily. Ikaw ay gagawaran ng buong kustodiya ng bata at Permanent Protection Order, PPO, laban kay Ryan at sa kanyang ina. Iniuutos din ng korte na magbigay si Ginoong Cruz ng buwanang child support para sa bata. Ginoong Cruz, bibigyan ka ng pinangangasiwaang oras ng pagiging magulang sa ilalim ng patnubay ng DSWD o isang court-appointed social worker. Mananatili ang contact na limitado hanggang sa maipakita mo ang kakayahang kumilos. Nang nakapag-iisa sa iyong ina, nagulat si Margaret, ang kanyang boses ay sumigaw sa buong silid. Ito ay labis. Ibinibaling niya kayo laban sa amin sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Inaagaw niya ang aking apo. Umupo ka, Ginang Cruz. Utos ng hukom ng matatag. O ipapaalis kita sa courtroom na ito. Namatay ang pagsabog ni Margaret sa kanyang lalamunan. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan. Nang gagalaiti, ang kanyang maingat na inihandang maskara ng kabutihan ay nabasag sa harap ng lahat. Bumagsak ang balikat ni Ryan. Nakatitig siya sa sahig. Hindi kayang tignan ang mga mata ni Emily. Huminga ng malalim si Emily. Ang unang hininga sa loob ng maraming buwan na naramdaman niyang malaya. Inabot niya ang kamay ng kanyang abogado. Bumulong ng pasasalamat. Pagkatapos ay bumaling sa gallery kung saan naghihintay si Charles. Binigyan niya ito ng maliit na tango. Pagmamalaki at ginhawa ang nakaukit sa kanyang mukha. Nang mag-adjourn ang korte, ang galit ni Margaret ay nanatili sa hangin. Ngunit hindi nadala ni Emily ang bigat nito. Binuhat niya ang car seat ni Lena sa kanyang mga bisig at lumabas ng courtroom, hindi bilang babae na dating pinatahimik, kundi bilang ina na lumaban at nanalo sa karapatang protektahan ang kanyang anak. Ang mga sumunod na buwan pagkatapos ng hatol ng hukuman ay may ibang ritmo, mas mabagal, mas matatag, at mapalad na tahimik. Kahit matinding ipinaglaban at napanalunan niya ang karapatan sa kanyang apartment upang masigurong walang makukuha sina Ryan at Margaret. Nagpa siya si Emily na iparenta muna ito. Ang kita mula rito ay makakatulong sa pagpapalaki kay Lena. At nais din niya ng bagong simula na malayo sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Kaya naman, lumipat si Emily sa bahay ng kanyang ama sa Hilaga ng Maynila, isang katamtamang 2 palapag na may umuugong na hagdan at amoy ng lumang bagay na laging nagpapaalala sa kanya ng pagkabata. Ginawa ni Charles ang ekstrang silid tulugan bilang isang nursery. Pinintahan ang mga pader ng malambot na dilaw at binuo ang isang kuna gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi ito maganda, ngunit ito ay ligtas. At para kay Emily, ang ibig sabihin nito ay lahat. Bawat araw ay naging isang pattern na pinagdugtong-dugtong ng maliliit na tagumpay, pagpapakain sa bukang liwayway, maikling pagtulog sa hapon, at mga gabi kung saan nakaupo si Emily sa rocking chair na humuhuni ng mga lullaby na dating kinanta ng kanyang lola sa kanya.
Si Charles ay nasa likuran, nagdadala ng mga basket ng labada, nagpapakulo ng mga bote, laging nagpapaalala sa kanyang anak na hindi siya nag-iisa. Hindi siya kailanman nagsalita ng masama tungkol kay Ryan o Margaret, ngunit ang kanyang katahimikan sa kanilang mga pangalan ay sarili nitong uri ng paghuhusga. Dumating ang tag-init, at kasama nito ang pakiramdam ng pagbabago. Nagsimulang maglakad si Emily kasama si Lena sa parke, ilang bloke mula sa bahay. Sa simula, dahan-dahan siyang gumagalaw. Ang kanyang katawan ay nagpapagaling pa. Ang kanyang espiritu ay marupok pa. Ngunit bawat linggo, humaba ang mga lakad. Pinanood niya ang paglaki ng mga mata ng kanyang anak sa tanawin ng mga punong namumulaklak ng berde. Nakikinig sa kanyang malalakas na tawa. Nang lumipad ang mga pato sa lawa, naging santuwaryo nila ang parke. Isang lugar kung saan hindi narating ang boses ni Margaret. Kung saan ang pagkawala ni Ryan ay hindi sugat, kundi kaginhawaan. Isang hapon, naglatag si Emily ng banig sa ilalim ng malilim na puno ng mangga at pinahiga si Lena ng patihaya sa kanyang tabi. Ikinumpas ng sanggol ang kanyang mga braso sa sikat ng araw. Ang kanyang mga halakhak ay tumataas na parang musika sa ibabaw ng ingay ng lungsod. Humiga si Emily sa tabi niya. Hinawakan ang maliliit na daliri ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kagalakan na walang kasamang takot. Naglakad ang mga tao na may mga stroller at bisikleta. Ang ilan ay ngumingiti sa batang ina sa damuhan. Hindi na umatras si Emily sa kanilang tingin. Siya ay nabibilang sa bukas na hangin, sa liwanag ng kanyang sariling kwento. Lumipas ang mga panahon. Nag-enroll si Emily sa night classes, determinado na tapusin ang degree na iniwan niya sa panahon ng kanyang kasal. Nag-alaga si Charles ng walang reklamo. Yakap si Lena sa kanyang kandungan, habang nagsasagot ng crossword puzzle, gamit ang isang mapurol na lapis. Kapag umuwi si Emily ng huli, pagod ngunit masigla, lagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Ginagawa mo ito, Em. Ginagawa mo ang buhay na nararapat sa iyo. Lumipas ang mga taon sa matatag na mga kabanata. Si Lena ay lumaki mula sa isang paslit na humahabol sa mga paru-paro hanggang sa isang maliit na babae na may mga daliri na may mantsa ng pintura at isang walang katapusang listahan ng mga tanong. Mahal niya ang mga swing. Higit sa lahat, nagmamakaawa sa kanyang ina na itulak ng mas mataas at mas mataas. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa playground. Si Emily, nakatayo sa likuran niya. Madalas na iniisip kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Mula sa isang gabi ng pag-abandona at takot hanggang sa masayang sandaling ito, kung saan ang kanyang anak ay ligtas na lumilipad pa itaas sa bawat pagtulak ng kanyang mga kamay. Pagsapit ng 5 taong gulang ni Lena, hindi na si Emily ang babaeng dating nagparaya sa kanyang upuan sa tren o sa kanyang katahimutan sa hapagkainan. Iba ang kanyang tindig, nakahanda ang mga balikat, diretso ang tingin. Mayroon siyang trabaho na mahal niya sa isang sentro ng komunidad, nagtuturo ng sining sa mga bata na araw-araw na nagpapaalala sa kanya ng katatagan. Ang kanyang degree ay nakabitin sa dingding sa itaas ng kanyang desk. Isang patunay ng mga laban na nilabanan at pinagtagumpayan. Higit sa lahat, mayroon siyang Lena, malusog, kumikinang, na may mga kulot na sumasalo ng sikat ng araw, at isang kumpiyansa na lumago mula sa pagkaalam na siya ay lubos na minamahal. Sa isang malamig na gabi ng Disyembre, kung kailan nararamdaman ang simoy ng amihan sa Maynila, magkasamang naglalakad pa uwi ang ina at anak mula sa parke. Umihip ang malamig na simoy ng amihan habang sumasayaw ang ilang tuyong dahon sa semento. At may amoy ng usok mula sa inihaw na barbecue ng kapitbahay sa hangin. Nakaramdam si Emily ng kasiyahan. Halos walang bigat. Pinihit niya ang maliit na kamay ni Lena. Ngumingiti habang nagkukwento ang bata tungkol sa kanyang araw sa kindergarten, ang kanyang bagong kaibigan, ang kanyang pagpipinta ng dragon, ang guro na nagsabi na siya ay matalino. Nang lumiko sila sa kanto patungo sa kanilang kalye, nakita ang bahay. Bumagal si Emily. Alam niyang hindi habang buhay na maililihim ang tirahang ito.
lalo na't may court-mandated visit si Ryan na pinangangasiwaan ng DSWD. Marahil ay palihim na sinundan ni Margaret ang sasakyan ng kanyang anak o pinilit nitong ibigay ni Ryan ang kanilang address. Ngunit hindi niya inasahang mismong si Margaret ang lantarang lalabag sa protection order at pupunta mismo sa kanyang pintuan. May isang figura na nakatayo sa veranda, matigas laban sa lumulubog na liwanag. Kahit mula sa malayo, nakilala niya ang tindig, ang mahigpit na nakakrus na mga bisig, ang matigas na pagkiling ng baba. Si Margaret Cruz, nabalisa ang mga hakbang ni Emily. At tumingala si Lena, naguguluhan. Nanay, sino yan? Hinigpitan ni Emily ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang anak. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang bumalot sa kanyang ugat. Alam niyang tahasang nilalabag ng ginang ang Permanent Protection Order at isang tawag lang niya sa pulisya ay maaari itong ipaaresto. May hawak siyang batas ngayon. Ito ay paghahanda. 5 taon niyang itinayo muli ang kanyang buhay. Bato sa bato, pangako sa pangako. Hindi niya hahayaan na buwagin ng nakaraan ang kanyang nilikha. Tumayo ng tuwid ang babae sa veranda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Emily sa malayo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagdala ng lahat ng bigat ng kasaysayan. Kahihiyan, pagtataksil, paghuhukom. Ngunit sa likuran ni Emily ay nakatayo ang anak na kanyang isinumpa na poprotektahan. At sa loob ng kanyang pulso ay ang katiyakan ng isang ina na nakipaglaban na sa pinakamadilim na laban. Dahan-dahan siyang lumakad pasulong, mahigpit na hawak ang kamay ni Lena. Tumahimik ang hangin sa gabi. Nang makarating si Emily sa tapat ng kanilang gate, itinaas niya ang kanyang baba at kinuha ang kanyang telepono sa bulsa. Hindi pa tapos ang kwento. Ngunit hindi na siya ang babaeng maaaring patahimikin. Anumang paghaharap ang naghihintay sa kabila ng beranda na iyon, haharapin niya ito hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang babaeng alam ang kanyang karapatan. Nakabukas ang pinto sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. At habang lumalamig ang gabi sa Maynila, may isang bagay na alam ni Emily nang may ganap na kalinawan. Anuman ang susunod, haharapin nila ni Lena ito nang magkasama ng walang takot.